Mga kapatid, napaka-light lang ng ating pag-uusapan. Pero naniniwala ako na magiging practical at beneficial ito kung mapapractice to natin every day. Ano yun? Yung maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon, di ba? So, alam niyo yun, very common na sabihin natin na be thankful, be positive, o di ba? Pero sometimes we forget to practice it diligently and religiously. So ngayong gabi mga kapatid, ang title po nito ay Thank You Lord. Pero meron tayong subtitles at 'di ba sinasabi natin thank you Lord because, pero hindi po natin pag-uusapan yung because, dahil ang pag-uusapan natin ay thank you Lord even if. Okay? So yung mga bagay, siguro may ilang bagay, no? Marami pong bagay na minsan ay hindi siya thank you o kapasalamat, pero alam naman natin, no, na sa Panginoon everything we can be thankful for, no? At may ilang bagay lang po ako na babanggitin na ito po yung naging personal sa akin lately, na parang bigla ko siyang, oo nga Lord, thank you kahit na. Okay? So ilan lang po to. So marami to, mamaya pag po natapos tayo at meron po kayong gustong i-share na gusto nyong pasalamatan din ng Panginoon sa kabila ng, no, even if, ay please po, feel free na ito po ay inyo pong i-share sa atin. Okay? Bigay ko po muna yung mga akin. Okay? Ako muna una. Number one, no, na gusto kong ipagpasalamat sa Panginoon sa kabila ng ay ito po. Thank you, Lord, even if you don't give me all I want, but you're not giving me all I deserve. Parang negative pareho, no? Na nagpapasalamat tayo sa Panginoon na kahit hindi niya binibigay yung lahat ng gusto natin, ang hinihingi natin. Pero meron pa tayong minsan hindi natin na ipagpapasalamat sa Lord palagi. Hindi rin naman natin tinanggap yung mga bagay na deserve nating tanggapin. Ano yun? Yung mga punishments, no? Na hindi na pinalagpas ng Panginoon. Yung marami tayong nagawang mali, marami tayong na-commit na mistakes, wrong decisions. Yes, nagkaroon ng consequences, pero hindi kapantay nung pagkakamali natin. Kasi yun yung nature ng Lord eh. Hindi daw niya pinakikitunguhan yung pagkakamali natin according dun sa weight ng pagkakamali natin. Halimbawa, ganito kabigat, 1 kilo yung bigat ng ating kasalanan, pero kung tayo man ay ididisiplinahin ng Panginoon, hindi kasing bigat ng 1 kilo. Amen? Naalala nyo minsan, nung nag-testify ako sa inyo, nung minsan meron akong prayer sa Panginoon na, Lord, bakit ganito? Naging faithful ako, pero pinag-pray ko to, pero bakit hindi nangyari? Bakit hindi pa nangyayari? Ang tagal, Panginoon. Naalala niyo yung testimony ko na yon na nag-drive pa ako ng motor papunta dun sa bulubundukin ng Santa Maria kasi gusto ko gusto ko ng solitude, gusto kong kausapin ng Panginoon at dalhin sa Kanya yung aking case. Pero alam nyo, di ba, yung sagot sa akin ng Panginoon, before pa ako makarating dun sa destination na gusto kong pagpanalanginan dahil keep overlooking yung lugar na yun. Sabi sa akin ng Panginoon, anak, kine-question mo ko at nagrereklamo ka dun sa panalangin mo na hindi ko binigay or hindi ko pa binibigay. Pero nalimutan mo ba yung maraming parusa na hindi ko binigay pero deserve mong tanggapin? Bigla it humbled me, no, na parang, o nga no, minsan kung makapagreklamo tayo sa Lord na, Lord, bakit ganito? Bakit hindi, ba't ito yung binigay mo? Bakit hindi ito yung binigay mo? Pero remember na ang dami nating atraso, hindi lang sa Panginoon, sa ibang tao, pero hindi tayo pinakitunguhan ng Panginoon. Amen? And that is God's mercy. Mercy is not giving us the punishment that we deserve. Amen? So even if, no, mga kapatid, na kahit marami pa tayong inilalapit sa Panginoon na hindi pa natutupad at nangyayari, pero mga kapatid, kung malalaman lang natin siguro in spirit world, in spirit realm,
yung bigat ng kasalanan natin, no? Until now, nagkakamali tayo. Pero alam nyo sa Panginoon, maraming beses na pinalalagpas yun ng Panginoon. Amen? Kaya, thank you, Lord. No? Thank you, Lord. Kahit marami pa tayong prayer requests na ilang beses pa natin pinagpe-pray, nako po, ang dami na rin nating pagkukulang at pagkakamali na hindi na nga natin naalala, pero pinalagpas na ng Panginoon. Amen? Thankful ba tayo doon? Sige nga po, mag-heart nga po kayo kung thankful kayo dun sa Panginoon. Okay, pangalawa, no, sana maalala natin na magpasalamat sa Panginoon. Even if, na Lord, eto kasi napansin, lately lang napag-usapan nga namin yung tungkol sa bahay, ganto-ganto, yung iba pong mga members dito sa Korea, no, ay yung bahay nila sa Pilipinas, wala pang nakatira, may ganun pong mga case, ganto-ganto. Tapos sabi ko, ako nga po walang bahay eh. 'Di ba? Tapos pag yung napag-uusapan po yung pag-a-apply po, kasi lagi yung mga iba po nakakakilala sa akin dito. Pag kinamusta nila ako, pastor, kailan ka po pupunta ng Canada dun sa isa kong kapatid? Tapos nung nakikwento ko sa kanila na nadi-deny po ako pag nag-a-apply ako. So isa sa mga reasons ay wala kasi kaming property. So wala kaming pag-aari talaga dito sa diyan sa Pilipinas. So isa po yun sa malaking downside talaga kaya hindi ako na-approve. Tapos bigla ako na-realize, nga no, wala akong bahay. Pero tingnan nyo, isang bagay na pinagpasalamat ko sa Panginoon, even though I don't have a house, I have a home. Amen? Magkaiba yun eh. Magkaiba yung house sa home. Amen? Do you agree? A house is a physical place, no? But a home is an environment. It is about the people you are with. Amen? So, tignan lang natin alalahanin lang natin what is a home. A house is built with hands, but a home is built with hearts. Di ba? Ang dramatic no? Pero totoo naman eh. Di ba minsan, hindi natin nararamdaman yung bahay natin as home. Minsan nga, mas at home tayo sa piling ng ibang mga tao. So ako din, sabi ko, Lord, thank you. Kasi wala nga akong matatawag na talagang sarili naming bahay. Nakikitira ako, pero saan man ako magpunta, I always feel at home. Pag nasa church ako, I feel at home. Pag po nasa Pilipinas ako, pag pumunta po ako sa pinsan ko, I feel at home. Pag pumunta po ako dun sa mga kabataan, pag kasama ko sila, kahit nasa lansangan lang kami, I feel at home. So, nung pumunta po ako lalo dito, I feel at home. So, mga kapatid, yan, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na kahit nagre-renta ka lang, ang mahal-mahal lang nirerentahan mo, at least pag umalis ka dyan, meron ka mga taong makakasama and you feel at home. Ano pa yung difference ng house sa home? A house can be empty, but a home can never be. Diba? Pwedeng walang laman yung bahay nyo, pero pag nandun ka sa home, kapag may mga tao kang kasama, hindi pwedeng empty yung kwentuhan, yung tawanan, laging may pumupuno nito. Amen? A house can break, but a home can heal. 'Di ba meron tayong minsan yung saddest stories natin ay sa bahay natin na nararanasan. Pero aminin natin, and sometimes salamat sa Lord no, dahil meron tayong mga taong nakakasama na kahit nasaktan tayo sa sarili nating tahanan, pero we are healed because of those people. Hindi man natin kaano-ano, pero gumagaling tayo because of them. Amen? So, thank you, Lord. Di ba? Sino po yung mga wala pang bahay dyan? Mga nakikitira pa lang. Pero at least, you have a home. Amen? And it's not just a place. A house needs maintenance, but a home needs relationship. Pag may bahay ka, meron kang bill na kailangan mo bayaran buwan-buwan. Pag may bahay ka, pag may mga sira, kailangan mo pong ipa-repair, ipagawa. Pero yung isang home, yung matatawag nating home, kahit wala kang ambag, naranasan niyo yun? Sasama ka sa barkada mo, lalakad sa fellowship, pupunta doon, nag-aya si youth president, si youth leader, sasama ka kahit wala kang baon, kahit wala kang pera.
Dahil di naman po mataas ang maintenance ng isang home. All you need is relationship, connection. Amen? And marami po sa atin mga kapatid, wala man tayong physical house, pero meron tayong home. Amen? Pero yan yung even though I don't have a house, I have a home. Pero mga kapatid don't get me wrong, kailangan ipagpasalamat din natin na kahit wala rin tayong home, may house tayo. Amen? So maging thankful din tayo na, uy, kahit hindi feel at home ako dito sa bahay namin, at least may bahay tayo. I'm referring to physical place. So mga kapatid, ito yung marami pang benefits, no, na makukuha natin kapag meron tayong physical house. Yes, pwedeng problematic yung bahay nyo, pwedeng dyan sa bahay nyo, may mga nag-aaway, pwedeng dyan sa bahay nyo ay maraming kulang na materyales, appliances, pero at least meron kang bubong, no? May pader na pwede ka magstay because house gives us stability. Amen? A house protects us from the elements, no? Naku, nandito na po sa Korea, dahil po winter na, malamig na. Naku, sobra kong na-appreciate na may bahay na pwedeng puntahan dahil hindi po talaga ako makakatagal sa labas. So it protects us. A house gives us privacy. Imagine niyo kahit at home ka, 'di ba? Sa at home, marami kang taong nakakasama na feel mo no na you belong. Pero 'di ba, laging darating yung time na you still need to isolate yourself. 'Di ba minsan darating yung panahon na kailangan mong laging mapag-isa. Dahil hindi naman lahat about you pwede mong i-expose sa lahat. At least meron ka pa ring bahay na uuwian. A house provides safety and security. A house allows us to practice stewardship. Ayan, okay, sabihin na natin, parang kahit yung house nyo ay puro obligation, ang daming trabaho, ang daming commitments, nakaka-pressure yung mga responsibilities. Pero 'di ba napapractice yung stewardship? Alam nyo, isa sa mga taong magagaling mag-budget ay mga head of the families. Sila yung talagang may talent. Hindi yan nag-aral ng accounting, pero ang galing mag-manage ng pera. Napapractice yung stewardship nila. Amen? A house is a platform for growth. Okay, kahit sabihin na natin na yung bahay, yung pinupuntahan nyo araw-araw ay parang hindi mo nga nafe-feel na parang home yung house na yan. But remember mga kapatid, diyan tayo natutong magbasa, magsalita, magsulat, lumakad. Ang daming na-develop sa atin from that place. Amen? So, thank you, Lord. Amen? Ang dami nating pwedeng ipagpasalamat. So mga kapatid, kung ikaw ay nandyan sa iyong tahanan at yung tahanan mo ay hindi iyo kasi isipin mo balang araw paalisin din ako rito, maging mapagpasalamat pa rin tayo kasi sabi natin yun, even though it is not my own house, I still have a home dahil meron tayong mga tao na nakakasama that we feel at home. Pero kung ikaw man po ay nandun sa isang lugar na hindi man ganun kasaya ang pamilya nyo kasi mabigat pasanin dahil ang obligasyon nasa iyo, at least meron kang uuwian kapag gusto mong matulog. At least meron kang uuwian kapag gusto mong mapag-isa. At least may uuwian kapag gusto mong maligo, magbihis. At least meron tayong tahanan. So, whatever, meron ka man pong bahay, pero lalo na kung yung bahay mo ay home na home talaga. Amen? Mag-heart nga po yung bahay ko talaga, yun talaga yung home ko. Sino nga po yung ganun? Mag-heart nga po kayo. You are so blessed mga kapatid, no? Na dahil hindi lahat ganun, no? Pero hindi man po ganun ang ating condition. Thank you, Lord, pa din. Amen. Next, mga kapatid, no, sa lahat po ng mga nagtatrabaho diyan na napapagod na. even if it is tiring, no, nakakapagod na. At least may trabaho. Amen. Palakpakan sa may mga trabaho, pero pagod na. Alam niyo po, bigyan ko lang kayo ng statistics no ng jobless rate sa Pilipinas. Okay? The average jobless rate in the Philippines for 2024 was 3.8%. Mga kapatid, tumaas pa daw to.
kumpara nung 2023. Sabi rito sa second point, the number of unemployed individuals increased to 1.96 million from 1.89 million in September 2024. Mga kapatid, okay, nakakapagod yung trabaho, di ba? Nakaka-stress. May makasama kang matigas ang ulo or may amo kang matigas ang ulo. Mga kapatid, thank you Lord kasi hindi ka kasali dito sa bilang na to na walang trabaho. Na problema ng lipunan. Amen? Na problema ng kung sino man sila. At least may trabaho po kayo. Yeah? Di ba? Nakakapagod, nakakahingal, nakaka-stress, ang daming reports, ang daming kailangan i-accomplish, may quota, at least may trabaho. Amen? Can we say thank you Lord? Kahit mahirap, pero may trabaho ako. Amen. Grabe, no? Isa pa, no? Dahil nako po, pabago-bago ang panahon. 'Di ba? Uulan, iinit, lalamig, hindi na naman lalamig. Pero tandaan natin na even if the weather is unstable, 'di ba? The sun shines every morning. 'Di ba, mga kapatid? So kung ikaw ay buryong-buryo na dahil yung panahon ay parang mood ng nanay natin, no, na pabago-bago, eh at least hindi nagbabago yung pagsikat ng araw. Sisikat pa rin yun. Kanina po ay naglalakad ako tapos napansin ko na talaga yung mga puno po dito sa Ansong na talagang lagas na. Halos karamihan talaga yung mga nagdahon ng kulay yellow. Lagas na talaga siya. Tapos pinipicturean ko sila na ang amazing lang kasi talaga pag nakatayo sila ng hanay-hanay, 'di ba? Ang gandang tingnan. Tapos alam mo, biglang na-realize ko lang na yung pagkalagas ng puno niya ay season lang, no? Season lang 'yun. Ibig sabihin, hindi siya permanent. Dahil darating din yung season na muling tutubo 'yun at mamumukadkad ulit. Amen? What I mean, yung weather, yes, unstable, pero yung weather lang 'yun. Pero tingnan nyo, may mga bagay na fixed sa buhay natin. Kagaya ng araw, sisikat pa rin siya. Amen? I mean, maraming pabago-bago sa buhay natin, pero may mga bagay na fixed sa ating buhay na pwede nating ipagpasalamat. Una, ang Panginoon, hindi siya magbabago. Amen? Yung pag-ibig niya mananatiling, yes, lilipas din ng bagyo. Yung sexy niyong katawan, lilipas din yan. Yung magaganda niyong kutis, ay lilipas. parang may sama ako ng loob sa magaganda, no? May pag-uusapan tayo balang araw para sa mga pangit. 'Di ba? So, still pagising natin sa umaga, mga kapatid, at umuulan, inalala mo na naman yung iyong sinampay na hindi na naman matutuyo. Imbis na magreklamo, sabi natin, thank you Lord, hindi ko man nakikita yung araw dahil natatakpan ng mga ulap, pero nandun yung araw. Amen? Hindi nagbabago. Yay! Nako, ito po, napag-usapan namin ito from Ansan, papunta po kami naman ng Shihong kahapon. So may panibagong gawain po, isa pang church. Napag-uusapan namin yung sunod-sunod na kalamidad, no, sa Pilipinas. So pasensya na po sa Korea kasi Pilipinas pa rin po yung iniisip ko. Ay kasi yung mga kasama natin Pilipino updated po sa mga nangyayari sa Pilipinas. So napag-usapan namin yung Cebu. So 'di ba sila rin yung katatapos lang din ng lindol, no, na malakas sa Davao, tas later on sila naman yung binagyo at binaha. So sabi nga namin, ako kawawa na talaga sila, ganun. Pero alam niyo yung ending nung at yung conclusion ng aming pag-uusap ay ganito. Salamat sa Lord dahil kahit may mga kalamidad, alam niyo, sabi ko nga po sa kanila, minsan dumarating sa point na magpe-pray ako sa Lord, sasabihin ko, Lord, pag nag-pray ba ako na wag tong mangyari, tong ganitong mga kalamidad, yung po ba'y gagawin nyo? Paano yung nakalagay sa Bible na sinabi sa huling panahon, ganito nga talaga mga kapatid, may lindol, as in hindi pa nga po totoong nangyayari yung mga nabanggit sa Bible. Mas malala yung nabanggit sa Bible. At kailangan po yung matupad
dahil yun po ay mga signs ng muling pagbalik ng ating Panginoong Hesus. So sabi ko nga, okay, so pag nag-pray tayo, hindi po pwedeng absolute na gawin ng Panginoon na hindi niya ipadala ang mga dilubyo, ang mga sakuna, dahil nakasulat yun sa Bible. Pero sabi ko nga, maraming tao ang pwedeng maapektuhan, pero naniniwala ako marami ring tao ang mananampalataya sa Panginoon. Bakit? Mapapatunayan po na totoo ang salita ng Diyos. So even if there are calamities, but still we can prove that that God's word is true. We can still prove that the Bible is correct. Amen? So thank you, Lord. May mga kalamidad, pero at least hindi kami masusurprise dahil lahat ng ito binanggit na sa salita ng ating Panginoon. Amen? So meron mga bagyo, kalamidad, may mga gera, may mga persecution tayo nababalitaan. Yes, malungkot, masakit sa puso, masakit mapakinggan, pero isang bagay lang po na pwede nating pagtiwalaan pa. Tapat ang Panginoon at kailangan po matupad ang salita niya. So kung ipaparalel po natin yon sa mga salita at pangako ng Panginoon tungkol sa atin, so kung yung ngang mga prophecy na yon natutupad, how much more po yung mga pangako ng Panginoon na nakasulat sa Bible. Ibig sabihin, gagawin din yun ng Panginoon sa atin. Amen? So, paano po ba natin mapapractice yung ating pagiging grateful every day? So, naku, di ba, pang elementary Christian yung pinag-uusapan natin. Pero it's just a reminder, no? So, how to thank God? Number 1, by singing. So, mga kapatid, halimbawa, ang dami mo na reklamo. Wala, puro ang nakikita mo, hindi maganda. Kaya po tayo nagpe-prayer meeting ngayon. Ito po yung message sa atin ngayon. Palitan natin ng pagpapasalamat. So paano tayo magpapasalamat? Then, sing praise. Amen? Pwede pong kumanta. Sinika po, kumakanta yan. Huwag niyo na lang pong bibigyan ng mic. Di ba? Joke lang. Nika, sampulan mo nga sila. Baka isipin nga nila, ano ko talaga. Sample nga, Nis. Gusto ko lang sabihin sa'yo na song leader ako sa Thanksgiving. Wow. Buti na lang hindi pa ako uuwi. Joke lang. Talaga ba? Sige, basahin natin. Baka po seryosohin nyo po, ay basahin na natin talata natin. Sabi sa Psalms chapter 95 verse 1 to 2. O hali kayo, tayo'y umawit sa Panginoon. Tayo'y sumigaw ng may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Lumapit tayo sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo sumigaw ng may kagalakan sa kanya ng mga awit ng papuri. So mga kapatid, kapag marami ng negative ka nakikita, nako hindi ko na masabi yung English ko. I encourage you mga kapatid, sing your favorite song, no? Na song na nagpapasalamat sa Panginoon. Naalala ko po noon nung si nanay po ay may nung siya po ay nasa banig ng karamdaman, Tagalog. Naalala ko yung isang preaching na napakinggan ko. Sabi niya doon, meron pong talata sa Bible yung sabi po sa awit, no, na binibigyan mo ko ng awit sa gabi. Tapos doon sa preaching na napakinggan ko, yung interpretation niya ng awit sa gabi ay minsan kapag gabi yung sitwasyon, ibig sabihin nasa gitna ka ng hindi magandang sitwasyon, God will still give you a song. Awit na aawitin mo sa Panginoon sa kabila ng hindi magandang sitwasyon. Tapos alam niyo po, nung napakinggan ko yun, doon ko rin natutunan yung isang kanta na ang chorus po niya, ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalak pa man o nasisiphayo. Mali na yung tono, pero yun yung, nung narinig ko yung kantang yun, oo nga no, nagagalak man ako o nasisiphayo, alam niyo po yung nasisiphayo, nalulungkot, nagdaramdam, but we can still sing a song. Amen? So mga kapatid, kung negative na yung nakikita mo, kaya nga thank you Lord even if, then you can sing a song for Him. Amen? So, pangalawang bagay na pwede nating gawin para magpasalamat tayo sa Panginoon is through prayer. Ano sabi sa Philippians 4:6? No?
Yung iba sa inyo ay lagi nyo tong inaawit. Ay, o basahin pa po natin yung, yung Psalms 147 verse 7, no, na nilagay ko dyan. Umawit kayo ng may pagpapasalamat sa Panginoon. Umawit kayo sa lira ng mga papuri sa ating Diyos. O lalo na kung marunong kang tumugtog, no? Tugtugan mo yung sarili mong pagkanta. Naku, mga kapatid, imagine niyo to, yung kapag kapag sobrang negative na yung nakikita mo, but you have the time, the free time na tumugtog ka, kumanta ka. Hindi naman lahat may kakayanan kumanta o tumugtog, pero lalo na doon sa may mga kakayanan tumugtog at kumanta, naku mga kapatid, minsan ganito ang Panginoon sa akin. Pag lagi ako nakikinig ng music, alam mo, minsan nafe-feel ko sa heart ko, sasabihin ng Holy Spirit, huwag ka nang makinig. Gusto kong umawit ka naman para sa akin. Alam mo, parang sinasabi sa akin, Lord, I miss you singing through your own voice, no? At minsan ginagawa ko po yun, hindi ako nagpapatugtog, umaawit ako mismo sa Panginoon. At mga kapatid, gawin natin yun, natutuwa ang Panginoon. Ano yung pangalawa? Pagpapasalamat sa pamamagitan ng panalangin. O, di ba? Ay, sorry. Sabi sa Pilipos, chapter 4, verse 6, o huwag kayong mabalisa o sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamon na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo sa ang inyong mga kahilingan sa Diyos. O, edi kapag puro negative na ang inyo pong nakikita, pray. And pray with thanksgiving. Amen? Kaya sabi ko nga po, thank you, hindi po because, but even if. And lastly, ano po yung napakagandang paraan ng pagpapasalamat sa Panginoon? Hindi lang po umaawit, hindi lang po nananalangin, sa lahat ng ginagawa natin. Gawin natin, mga kapatid, na parang nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Sabi po sa Colossus 3:17, at anumang inyong ginagawa, okay, halimbawa yung trabaho nyo na stress na kayo, na ang dami nyong iniisip, pero di ba, ulitin ko, magiging thankful sa Panginoon kasi kahit mahirap, at least may trabaho. Okay, yung bahay nyo na parang hindi tom kasi ang daming problema, ang daming linisin. So, tandaan nyo to, magpasalamat sa Panginoon. Gawin pa rin natin ito. Tingnan nyo, makakagaan to. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon na ano po? Na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. O kahit masungit si boss, mahirap ispelengin yung kasama mo sa trabaho. So sasabihin mo sa Panginoon, Lord, thank you. Kahit mahirap ang trabaho, kahit masungit ang boss ko, may trabaho ako, sweldo ako. O Panginoon, kahit nakaka-visit dun sa bahay namin, maingay. Pero Lord, thank you dahil meron akong hinihigian, meron akong tutulugan. Wala man naglilinis, ako na po ang maglilinis kasi nagpapasalamat ako sa inyo. Amen, mga kapatid. So, saan man tayo pumunta, ano man ang pwesto natin, ano man ang kalagayan natin, pwede po tayong magpasalamat sa Panginoon. Amen. So mga kapatid, dito ko gustong mag-end, no. Meron akong na-recall na isang napakagandang story, no. Tungkol dito sa isang sikat to na musician, no, si Itzhak Perlman, no. Kung maaano niyo po siya, kung kahit i-search niyo po siya sa Google, si Itzhak Perlman, siya po ay tumutugtog ng violin. Tapos siya po ay nagkaroon ng concert, no, sa Lincoln Center. At doon sa kanyang concert, meron siyang solo piece. Alam niyo po, naputol yung yung mga strings. At ang natira po sa string ng violin niya ay isa lang. At yung pong pagkaputol ng string ay as in rinig na rinig po dun sa buong Coliseum na yun. Rinig na rinig po. Ngayon, dahil isa na lang yung kanyang string, alam niyo mga kapatid, hindi siya umalis. Tinuloy niya yung kanyang concert, no? Tinuloy niya yung kanyang piece gamit lang yung nag-iisang string. In-improvise niya, as in, hanggang sa matapos niya yung piyesa na yun, na-improvise niya yung tunog dahil kahit isa na lang yung kanyang
string. At alam nyo ba dun sa dun sa concert na yon, mga kapatid, after niyang tumugtog nung kanyang piece, nung up na kahit isa na lang yung string niya, mga kapatid, lahat ng mga tao na nandoon nag-standing ovation, pinuri siya dahil yung music na nagawa niya gamit yung isang string, mga kapatid, grabe, ang ganda sa pandinig. At mga kapatid, naalala ko no, kapag ang isang artist, ang kanyang task ay mula dun sa kwento na yun, hindi yung marami siyang alam na tugtugin, kundi marunong siyang tumugtog kahit ano na lang yung merong matira sa kanya. Diba? Sometimes it is the artist's task to find out how much music he can still play with what he has left. Diba? So, yung mga kapatid, ngayon pag-usapan nga natin, siguro ito yung bago tayo mag-type in po kayo ng inyong mga prayer request. So tanungin natin sarili natin, no, dun sa pinag-uusapan natin na thankful ba tayo sa Panginoon? Thankful ba tayo? Pag ba negative na yung situation, yung sarili pa ba natin, nakikita pa rin ba natin na laging nagpapasalamat pa rin sa Panginoon? So, may tanong lang po sa ating lahat, no? How much, halimbawa kung tayo si Itzhak Perlman, at ang buhay natin yun yung ating instrument, no? So how much music can we play with our lives for God with what we have left? So halimbawa, marami nang wala. Marami nang wala kasi kaya tayo naghahanap, kaya tayo nakaka-feel ng negative emotions kasi nga ang daming kulang, ang daming wala. So ngayon, what if anong gagawin natin dun sa meron lang tayo? Can we still be thankful? Can we stop focusing on what we have lost and start looking for what is left? Yung kahit ito na lang yung meron, can we still be thankful sa Panginoon? So ganun na ba yung level ng pagpapasalamat natin sa Panginoon? Amen. So ngayong gabi, it's just a reminder, baka kaya po ang taas na ng level ng ating stress, ng ating depression, maybe your gratefulness is low. Baka po ang nababawasan at ang bumababa na yung level ng ating pagpapasalamat sa Panginoon. So it's just a simple reminder sa ating mga kapatid, because ano man na maging sitwasyon ng ating buhay, pabago-bago man, mananatiling mabuti ang ating Panginoon.